Alright, good evening uli, no, mga kaabag. Welcome po dito sa atin pong daily live streaming sa Kaabag sa Simbahan para po pag-aaral sa salita ng Diyos at katuruan ng simbahan. So sa araw po na ito ay itatama po natin itong pahayag ni Eliseo Soriano na ikaw daw bilang anak ng Diyos ay okay lang na maging Diyos din, no? So nagulat ako kasi si Soriano pala na kilala bilang isang napakagaling na biblical evangelist or Bible evangelist, nagtuturo pala na ng polytheism. Yung bang maraming Diyos. Kasi pati sarili niya at mga membro niya, tinuturuan niya na okay lang maging Diyos. No? At kung pakikinggan mo naman yung explanation niya, parang tama mga kapatid. Kaya nakakatakot eh. Nakakatakot kapag wala kang basic na biblical understanding. Napakadelikado kasi maguguyo ka talaga kay Eliseo Soriano kasi magaling talaga siyang mag-twist. Magaling siyang magbigay ng mga fallacy analogy. Dadaliin ka sa analogy niya, papalabasin niya na tama yung analogy niya. Ikaw kasi pag kulang ka sa pag-aanalisa, hindi ka magiging isang critical yung critical thinker, maguguyo ka talaga ni Eliseo Soriano. Kaya hindi nakakapagtaka na ang dami niyang naguyo. Lalong-lalo na nung una, wala pang punto por punto. Wala pang masyadong mga active Catholics katulad namin na talagang nagsusuri, no? Para masagot ang mga maling explanation ng mga taong gumagamit ng Biblia na galing naman sa Katoliko, mga kapatid. So samahan nyo ako muli ngayong gabi na ito, mga kapatid, no, na atin pong i-correct yung katuruan po ni Eliseo Soriano na marami okay lang daw na maging Diyos katulad daw ng sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang ebanghelyo, no, sa ebanghelyo ni Juan, John 10:34, na ang mga anak daw ng Diyos ay tatawaging Diyos. So ang explanation ni Soriano, dahil tinawag ka na anak ng Diyos, Diyos ka na rin. Okay? So yan po ang bibigyan natin ng linaw, mga kapatid, matapos po ang isang paalala. Dahil sa katotohanang ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor, ilalala. Bag sauce Simbahan. Alright, mga kapatid, welcome po uli sa Kaabag sa Simbahan channel. Ito po ang inyong abang lingkod, no? Si Brother John Ray. At membro po tayo ng Punto por Punto team, kung saan isa po tayo sa mga sumasagot sa mga katanungan na itinatanong po sa programa. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa atin pong channel, please consider po my channel, mga kapatid, na masubscribe nyo. At pwede po kayong tumingin sa mga uploaded videos po natin dyan. Marami po kayong makikita dyan ng mga sagot natin sa mga katanungan. At kung magustuhan nyo po, mga kapatid, yung atin pong mga ina-upload, no, consider nyo rin na i-like at i-share ang mga videos po na ina-upload natin, at pahit na rin po ang notification bell para palagi pa kayong ma-update every time po na mag-upload ako ng video or every time na i-iri ako
dito po sa YouTube. Meron din po akong Facebook channel na Kaabag sa Simbahan din, no? Kaabag sa Simbahan Facebook page. Pero hindi ako masyadong active doon, no? Gawa nga ng busy tayo sa life natin. So mas binibigyan ko ng tugon or pansin itong pagla-live sa YouTube kasi mas nadadalian ako dito kaysa sa Facebook, mga kapatid. Pero ganyan pa man, no? Please consider my channel, mga kapatid, na ma-subscribe niyo po. Maraming salamat po. At ngayon, direkta na po tayo, no, sa video kung saan nangaral si Eliseo Soriano na okay lang maging Diyos dahil mga anak daw tayo ng Diyos. So, may katotohanan ba ito? No? Tama ba na aral ito na isipin mo na ikaw ay Diyos din dahil sinabi sa Biblia, anak ka ng Diyos? Okay? So, pakinggan natin ang kanyang explanation, mga kapatid, at itatama natin, no? Para if ever may makakita sa video niya at may makikita naman sa video natin, at least maka-establish tayo ng doubt na mali pala yung mga sinabi ni Eliseo Soriano at hindi dapat paniwalaan yon. Kasi delikado po yon. Ikaka-impyerno po natin yon. Tandaan po natin, the reason why Satan was, yung itinapon siya sa impyerno, dahil sa kasalanan yan. Gusto niyang maging Diyos. No? It is, ano po yan? Pride. No? The deadliest sin ever is pride. Yan po ang reason kung bakit itinapon si Satanas sa impyerno, mga kapatid. No, sa angelology, si Satan ang pinaka-paborito at pinaka best angel, no, na ginawa ni God. Pero siya naman ang may pinaka-prideful na ugali. Kaya itinapon siya dahil sa kanyang ugali, mga kapatid. Okay? So pakinggan na natin si Eliseo Soriano at dahan-dahan nating bigyang reaksyon ang kanyang mga sinasabi, mga kapatid. Ngayon, tayo, mga tao tayo, mga kapatid, kung halimbawa ba gusto nating maging Diyos, gusto natin maging Diyos, masama kaya? Ayan, mga kapatid, letra por letra, malinaw, no? Lumabas mismo sa kanyang bibig na kung gustuhin daw nating maging Diyos, masama kaya? Kayo, mga kapatid, rhetorical question, masama ba na maging Diyos tayo, mga kapatid? Comment nyo, sagot nyo dyan, mga kapatid, kung agree kayo sa sinabi ni Eliseo Soriano na okay lang or hindi masama na tayo ay maging Diyos din. Pero gayon pa man, sagutin natin ang kaniyang sagot sa kanyang katanungan. Masama kaya? Pag hindi ka naging Diyos, hindi ka magiging anak ng Diyos eh. Dahil ang anak ng Diyos ay tinatawag niya na Diyos. O ngayon. So napakalinaw, ano? Hindi ka magiging anak ng Diyos kung hindi mo i-claim na Diyos ka. Dahil ang mga anak ng Diyos daw ay tinawag na Diyos. Kaya Diyos ka na rin. No? Baka Diyos. J-U-I-C-E, Diyos. So tama ba yon? Dahil sinabi sa Biblia na anak ka ng Diyos, Diyos ka na rin? Ganun ba dapat iunawa ang Biblia, mga kapatid? Ayan, so yan ang bibigyan natin ng tugon mamaya. So ipagpatuloy muna natin ang mga pahayag ni Eliseo Soriano. On that premise, gusto kong maging anak ng Diyos, maging Diyos. Masama ba? Si Raulo nang magsabing masama ang maging anak ng Diyos at Di ba? Ito lang yung preacher na hindi mapigilan magmura si Raulo. Well, hindi man mura yung si Raulo, pero parang pinsan na rin yun ng
ng pagmumura, no? Sa isang mga ganitong okasyon, dapat hindi mo gagamitin yung mga ganyang pananalita, yung mga siraulo, mga gago, tarantado, yan ang hilig niya eh. Sa Bible study, isisigaw pa niya yan. Pinapakita niya kung ano talaga siya. Pero gustong-gusto ng mga membro niya yan. Tingnan mo yung mga membro niya. 'Di ba? Pumapalakpak pa. Tinanong niya kaganina kung masama ba ang sagot ng mga membro niya. Hindi. So sa ngayon ng mga membro niya, na Diyos na rin ang mga membro nila. So lahat sila Diyos na. O di kaya Diyos. No? So ito pala mga MCGI, mga Diyos tong mga to. Tingin nila sa sarili nila, mga Diyos sila. No? Kasi yun ang aral ni Soriano eh. Hindi ko lang alam kung lahat ba sila. Or baka may iba doubt din sa aral na yan. No? Kasi wag kang kumilala ng ibang Diyos eh. 'Di ba? Yan ang ikalawang utos eh. 'Di ba? Ikalawang utos yan. O, basahin natin mamaya yung utos ng Diyos. Kung gusto ba ng Diyos na kilalanin mo sarili mong Diyos? O, sige mamaya, basahin natin yan mga kapatid. Pagpatuloy muna natin si Eliseo Soriano. Pag naging anak ka ng Diyos, Diyos ka. Si Raulong magsasabing masama yun. Sira ulo daw tayo kapag sabihin natin na masama Yan yun. ang dapat niyong mapansin. Ngayon, meron akong babasahin. Alam nyo, kaya nga siguro dapat tayong magmalasakit, magpilit, na maging anak ng Diyos at maging Diyos. Alam nyo kasi, gusto naman talaga ng Diyos maging anak niya tayo eh. Yung iba lang humiwalay eh. Sumunod sa demonyo, kaya naging anak ng demonyo eh. Actually, mga kapatid, no? Wala sa atin eh. Wala sa ating prerogatiba na magsabi tayo ay mga anak na ng Diyos. Wala sa atin. Hindi tayo ang magsasabi nun. Kaya para bang napakadali lamang sa kanilang sabihin na sila ay mga anak na ng Diyos. No? Wala sa atin eh. Kasi ang magdedetermine yan, ang Diyos, na tayo ay mga anak ng Diyos. Sa paanong paraan? Meron siyang paraan dyan. Di ba? Una, manampalataya kay Kristo. At pangalawa, mabinyagan ka para maging anak ka na ng Diyos. Pero hindi porkit nanampalataya ka na kay Kristo, anak ka na ng Diyos. Hindi porkit binyagan ka, anak ka na ng Diyos. Kasi mayroong mananampalataya na hindi tunay at mayroong binyag na hindi tunay. So wala sa atin. Hindi tayo ang magsasabi no na tayo mga anak na ng Diyos. At lalong-lalong hindi pwede na dahil anak ka na ng Diyos, Diyos ka na rin. Hindi po ganun. Hindi po ganun ang turo ng Biblia. No? Mamaya, titingnan natin. At ang pagsasabi na anak ka na ng Diyos, sa huling panahon pa yan, pag napatunayan talaga natin sa ating sarili na karapat-dapat tayo maging anak ng Diyos. Meron tayong karapatan na maging anak ng Diyos kapag tayo ay nabinyagan sa tunay na binyag at nanampalataya sa tunay na Kristo. Kasi tandaan natin, mayroong nangangaral ng ibang Kristo. Di ba? Napakalinaw niya sa Tesalonica na mayroong mangangaral ng ibang Kristo. E paano kung yung ibang Kristo ang napanampalatayanan mo? So, tawagin ka ba na anak ng Diyos? Kaya nga questionable yan. Kinakailangan pa yan ng proper na na pagsusuri kung talagang naging anak ka ba talaga ng Diyos ayon sa kanyang pamantayan. Hindi dahil sa pamantayan mo lang. At dahil nasa isip mo na ikaw ay anak na ng Diyos, Diyos ka na rin. So, yung mga statement na yan, napaka pamumusong yan sa salita ng Diyos. No? Nag-assume ka na Diyos ka dahil sa tingin mo anak ka ng Diyos. Patunayan mo muna na talagang anak ka ng Diyos bago mo isipin na Diyos ka. Pero yan ba talaga ang gusto ng Diyos na isipin mong Diyos ka rin dahil anak ka na ng Diyos? 'Di ba? So, yan po mga logical thinking. Pero dahil magaling nga ito si Soriano, tingnan po natin paano siya gagamit ng mga analogy para maitanim mo sa utak mo na Diyos ka rin. Diyan magaling si Soriano. No? Napakagaling niya sa taktika ba? Para isipin mo na tama yung pinagsasabi niya. Napakinggan natin si Soriano. Kaya
Kaya ang tawag ng Biblia sa anak ng demonyo, demonyo rin. O, di ba? Kasi sa Biblia, mayroon tinatawag na anak ng demonyo anak ng diablo. O halimbawa, si Judas, tinawag siya na diablo kasi naging anak siya ng diablo. Sumunod siya sa diablo So, i-reverse cycle niya yun. O kung ang diablo pala, kung yung tinatawag na diablo, mga anak ng diablo, diablo din, ganun din. Yung mga anak ng Diyos, Diyos din. O yan ang point niya mga kapatid. O, pakinggan natin pa. Tama. Oh. Ano ang anak ng diablo? Hindi ba diablo rin? Oh. Tingnan si Judas. Palibasa anak ng diablo, ano siya? Ganun lang naman talaga ang lay Basa. Sinagot sila ni Jesus, hindi ba ganililang ko kayong 12 at ang isa sa inyo ay diablo? Kita mo si Judas, anong tawag ni Kristo? Diablo. Di ba 12 kayong hinirang ko? Ang isa sa inyo, diablo. Kasi anak ng diablo. Kaya diablo. Yung anak ng Diyos. Diyos yun Sabi ni Kristo, kayo'y mga anak ng kataas-taasan, kayo'y mga tinatawag na Diyos. Ngayon, masama ba mga kapatid, mahangad natin sa puso na tayo ay maging Diyos? Kaya na. So, bago mo natin ipagpatuloy. Di ba? So, paano siya gumamit ng analogy? Gagamit siya ng isang analogy na pasok doon sa kanyang argumento. Pero, logical ba yun? Tama ba yun? Hindi. Hindi mga kapatid. No? Fallacy po yun. Fallacy of non sequitur. It does not follow. Di porkit tinawag na diablo si Judas dahil naging anak siya ng diablo, ganun din ang tawag mo sa isang anak ng Diyos, Diyos na rin. Hindi kasi kung titingnan natin at unawain nating maigi, hindi naman problema sa diablo na magpaka-diablo ka Actually, gustong-gusto ng diablo yan, nagayahin mo siya para mapasakan niya ka. Di ba? Hindi ka sasawahin ng diablo na isipin mong diablo ka o susundin mo yung hilig ng diablo para maging sa kanya ka. Hindi niya pipigilan yun. Mas gugustuhin ng diablo yun. Pero, pagdating sa pagiging Diyos, gusto ba ng Diyos na isipin mo sarili mo na Diyos ka rin? Magkaibang dalawang bagay yun. No? Dalawang magkaibang bagay yun. Dahil ayaw nga ng Diyos na kumilala ka ng ibang Diyos Diba? Tapos ikaw sarili mo, ipakilala mo sarili mo na Diyos ka. O mamaya, titingnan natin yung banal na kasulat na kung gusto ba ng Diyos na kilalanin, kumilala ka ng ibang Diyos. Di ba? Nasa 10 utos yan. Ako lang ang tanging inyong Diyos. Huwag kayong kumilala ng ibang Diyos. Tapos ngayon, ikaw sarili mo. Dahil tinawag ka na anak ng Diyos, Diyos ka na rin. Hindi ba kinilala ka ng ibang Diyos? Sarili mo pa. That is against the fact. Kaya nga, magkaibang magkaibang situation. At si Judas, tinawag siya na diablo, hindi dahil siya ay naging tunay na diablo. Hindi. Ibig sabihin nun, sinunod niya ang kalooban ng demonyo. Kaya siya tinawag na diablo. Hindi naging diablo siya na talagang katulad ni Satanas na siya na diablo. Hindi. Dahil sa kanyang gawain, pagsunod sa diablo, kaya tinawag siya na diablo. Diba? Sabi sa John 8:44, ang inyong ama, ang diablo. Siya ang sinunod nyo. Hindi naging diablo si Judas dahil diablo na rin siya katulad ng kanyang ginayahan. Hindi po ganun. Hindi siya naging diablo in nature. Diablo in his action. So magkaiba po yun. At hindi po pwede yun sa pagiging anak ng Diyos. Hindi yun pwede na i-apply mo ang nasabing lohika. Kasi may utos ang Diyos na huwag kang kumilala ng ibang Diyos. Di ba mga kapatid? Pagpatuloy natin si Soriano. Maging anak ng Diyos. Maging gaya ng Diyos. Pakinggan nyo babasa ako ng talata na hindi naiintindihan ni Bularan. Basa. Genesis 1:26. At sinabi ng Diyos,
Lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Tanyo Nakakita na kayo manikin? Manikin. Yung dinidisplay sa mga supermarket. Binibihisan ng Amerikana. Anong wangis nun? Anong wangis? Tao, no? May ilong. Wangis talaga ng tao. Wala naman supermarket na magpo-promote halimbawa ng isang uri ng kamiseta, halimbawa Adidas, o kaya Montague, o kaya yung kung anong mga sikat na, ano ba yung mga sikat? Lacoste. Kumuha ng gorilla, saka doon isinuot sa gorilla. At i-display sa supermarket, hindi mabibili yun. Para mong iniinsulto yung bibili. Na para sa gorilla, pagbibilin mo. Naintindihan nyo ba ibig ko sabihin, mga kapatid? Kung tao ang bibili, yung pagsasabitan na manikin, anyong anyong tao. Tama. Di ba? Gaano siya gumamit ng taktika na mapapaniwala niyang tao? Una, binasa niya ang Henesis 1:26, di ba? Sabi kasi doon, gumawa tayo ng tao ayon sa ating wangis. Wangis, in English, likeness. Katulad. Likeness, kapariha. So, niliteral niya yun. Niliteral niya yun dahil wangis, ibig sabihin, yung anyo natin, anyong Diyos, hindi po ganun. Kaya nagbigay siya ng analogy, ginamit niya ang isang manikin. Na ang isang tindera, kapag may binibenta siya, na halimbawa damit, gagamit siya ng manikin, kasi yung manikin kasi wangis yun ng tao. Likeness ng tao, manikin lang. Okay? So literal ang kanyang pag-intindi doon ha. Papaunawa ko sa inyo na yung wangis na yan, na ginagamit sa 1:26 ng Henesis, hindi yun wangis na anyo tayo ng Diyos. Ibang wangis yun. Anong uri ng pagkawangis yun? Mamaya, papaliwanag ko sa inyo kapatid. Hindi katulad sa explanation niya. Kasi yung manikin, wangis talaga ng tao yun. Likeness, ginayahan yun para magamit yung ibibenta niya at makita ng tao na bagay sa kanya yung bibilihin niya. Kasi yung sinuotan is kawangis niya, purumang tao. Diba? Gumamit pa siya na kasi kung gorilla kasi ang gorilla ang ilalagay mo dyan, ang ibibenta mo pantao, tapos gorilla ang isasuotan mo, napaka-insulto nun sa side ng tao. Kasi tao ang bibili, ang ginamit mo gorilla. Pero pwede ba yung analogy niya sa wangis ng Diyos? Hindi Dahil ang wangis natin mga kapatid, kahit pawangis tayo ng Diyos, hindi tayo anyong Diyos. Dahil ang Diyos, espiritu, walang laman, walang buto. Kaya yung pagkawangis natin sa Diyos, hindi nangangahulugan na yung purma natin bilang tao, yan ang purma ng Diyos. Hindi. Hindi kasi malinaw yan. 29 ng Numbers 29, anong version sa Numbers? No? 19 pala. 1929 ng Numbers. Ang Diyos ay hindi tao. At Oseas 9:5, no? Ang Diyos ay hindi tao. Kaya ang wangis na sinasabi diyan, hindi anyong tao, ang Diyos hindi pormang tao. Ang wangis na sinasabi diyan, yung persona ng Diyos. Na ang Diyos is personal being. Kaya ang ginawa niya na tao is personal being din. Dahil ang lahat ng ginawa ng Diyos ay matatawag yan mga kapatid na being. Being. Like yung hayop, yung puno, all things are being. No? Lahat yan being. Pero ang tao
na ginawa ng Diyos, katulad niya, likeness and image of God tayo sa anong aspeto? Personal being. Personal being tayo, meaning to say, ng personal being, mayroon tayong will and intellect. Kaya nating umunawa katulad ng Diyos. Mayroon tayong cognition. Mayroon tayong free will. Alam natin kung ano yung mali at tama. Alam natin ano yung madumi, ano yung malinis. Hindi katulad ng mga hayop ba, na ang mga hayop wala silang distinction sa mga bagay-bagay. Kahit ano yung kakainin nila, basta't gutom sila, kakain sila. Wala silang pakialam ano yung kinakain nila. Tayo mga tao, katulad tayo ng Diyos, marunong tayong mamili. So doon tayo naging wangis ng Diyos, yung kanyang personalidad niya na mayroong intellect and will. Doon tayo naging wangis ng Diyos, hindi po sa forma. Dahil ang Diyos no form at all. Bakit espiritu ang Diyos? Ang Diyos walang walang buto, walang laman. Kaya napakalayo ng kanyang explanation sa ginagayahan niyang wangis. Yung manikin, abay natural. Kasi may purmang tao tayo, ang gagayahin ng manikin, tao talaga. Diba? Pero hindi mo pwedeng i-apply sa Diyos yan. Kasi ang Diyos hindi tao. Yan po ang sinabi ng banal na Biblia, ang Diyos hindi tao, kaya paano magiging purmang Diyos tayo? Ang Diyos walang laman, walang buto. Kaya doon pa lang, pag hindi ka talaga marunong mag-analisa sa mga sinasabi ni Eliseo Soriano, mga kapatid, maguguyo ka talaga, napakagaling na talagang manglinlang. Doon magaling si Soriano, manglinlang. Again papaunawa ko ulit, ang pagiging likeness or image natin kay God or yung wangi sa Tagalog, hindi sa anyo natin. Dahil ang anyo ng Diyos, hindi nakikita. Wala siyang laman at wala siyang buto. Yan po ang Diyos, yan ang kanyang anyo, walang laman, walang buto. Kaya paano maging anyo tayo niya ng ganito? May purma tayo eh. Saan tayo naging likeness ni God? Image or ang kanyang wangis? Saan tayo naging wangis? Sa kanyang persona. Dahil tayo na ginawa niya, katulad niya, mayroong will and intellect. Binigyan niya ng karunungan ba? Katulad niya, may will and intellect. O pagpatuloy pa natin ang kanyang explanation, mga kapatid. Kung ikaw, anyo kang Diyos, ano ka? Kung ikaw anyo ka ng Diyos, hindi ka anyo ng Diyos. Ang wangis doesn't mean anyo. Mga kapatid, likeness, sa English yan, likeness. Sa Hebrew niyan, timoa. Ang ginamit dyan. Timoa. Yan po ang ginamit na words niyan sa Hebrew. Meaning, likeness. Hindi po form. Dahil ang Diyos, walang form, walang anyo ang Diyos. Dahil espiritu siya, wala siyang laman at wala siyang buto. Kaya ng Diyos magpakita na may anyo. Okay? Kaya niya magpakita. Like sa Old Testament, nagpapakita na ang Diyos tulad ng isang tao. Pero hindi yan ang kanyang nature. Dahil ang nature ng Diyos is spirit. John 4:24, God is spirit. At ang espiritu, according kay Panginoong Jesucristo, Lucas 24:39, walang laman, walang buto. Kaya hindi po tayo purmang Diyos. Yung sinabi niya, ikaw, anyong Diyos ka. Anong anyong Diyos? Hindi tayo anyong Diyos, uy. Anyong tao tayo. Pero likeness tayo ng God. Saan? Sa kanyang persona. Doon tayo ka-image, ka-likeness. Hindi ka-anyo. Dahil ang Diyos walang anyo. Espiritu siya. Wala siyang laman, wala siyang buto. Mga kapatid. So tandaan niyo po yan. Hindi tayo anyong Diyos. Hindi tayo anyong Diyos. Ang tanging anyong Diyos, sino? Si Panginoong Jesucristo lang. Siya lang kasi tunay talaga siya na Diyos. Nung naging tao siya, kahit naging tao siya, anyong Diyos siya kasi yun talaga ang kanyang nature. O, babasahin natin yun mamaya. Pero tayo, hindi tayo pwede maging anyong Diyos. Dahil tao tayo. Ang tao ay hindi Diyos. Ang Diyos ay hindi tao. O, papatuloy natin.
Di ba pag anyo kan Diyos eh? Hindi nga, hindi tayo anyong Diyos. Agina, hindi tayo anyong Diyos. Hindi tayo anyong Diyos, mga kapatid. Huwag kayong maniwala dyan. Walang taong anyong Diyos. Walang taong anyong Diyos, mga kapatid. Dahil ang Diyos walang katulad. Walang katulad ang Diyos. First Chronicles 17:20, ang Diyos ay walang katulad. Paano ka maging anyong Diyos? Ibig mong sabihin, ang Diyos katulad mo. Ang Diyos pa ang naging katulad mo. Di ba? Yeah, blasphemy po yan. Hindi po yan aral ng Biblia, mga kapatid. Hindi po yan aral ng Biblia. Likeness is not anyo. Likeness is not anyo. Mga kapatid, magkaiba po yun ang paggamit. Okay? Magkaiba po yun. Nasa kalagayan ka, nasa wangis ka ng Diyos, tama? Mali. Kasi ang wangis hindi anyo. Yung palang panukala niya eh. Lalangin natin ng tao. Ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Nilang lang nga niya, wangis niya't larawan. Yung larawan, image of God, doesn't mean anyo ng Diyos. Kasi ang Diyos nga walang anyo. Ba naman to? Paano mabigyang anyo ang isang espiritu? Okay pa siguro yung mga angelic being. Kasi ang mga angelic being, ano sila eh, creation sila eh, created. So dahil created sila, kahit na spiritual being sila, mayroon talaga silang anyo. Kaya nga makikita mo sa Bible, may mga anghel na maraming mata, may mga anghel na purumang tao, di ba? Yan ang pagpakilala ng mga anghel sa Biblia. Kasi created sila. So pag created ka, mayroon ka talagang anyo. Pero ang Diyos is not creation, hindi part ang Diyos sa creation. No? Because God exists by Himself. Walang gumawa sa Kanya. Ano siya eh? Self-exist being siya eh. At espiritu siya. Pure spirit. Kaya walang anyo ang Diyos. Ang tanging may anyo lang, ang mga creation. Ang anghel, kahit angelic being sila, kahit part sila ng spiritual world, may anyo sila. Hindi lang katulad ng tao na may laman at buto. Pero may anyo ang mga angel kasi angelic being sila, created being sila. Kapag creation ka kasi, ang created being kasi mga kapatid, ano yan, bound yan sa space and matter. Kapag creation, no, bound sa space and matter. So, since ang angel ay created being, so bound sila sa space and matter. Pero spiritual being lang ang kanilang forma. Pero mayroon talaga silang form. Hindi katulad ng Diyos. Dahil ang Diyos is self-exist siya. Hindi siya part ng creation. Siya ang creator. Yun po ang pinagkaiba. Mga kapatid, kaya wag po tayo maniwala dyan kay Elias Soriano na larawan. Kapag larawan, anyong Diyos. Hindi. Larawan meaning image. Sinabi ko na wangi sa Tagalog, likeness sa ibang salin. Likeness, ibig sabihin, saan tayo naging likeness ni God? Sa kanyang persona. Mayroon tayong intellect and will katulad niya. Marunong tayong mag-isip, marunong tayong magtimbang sa mga bagay-bagay, marunong tayo sa lahat ng mga nakikita natin, marunong tayong magkalkula. Yan pong ibig sabihin ng likeness, wangis, larawan natin sa Diyos. Hindi po yung pagiging anyo natin dahil ang Diyos walang anyo. Spiritual being, espiritu siya. Perfect being siya. Hindi niya kinakailangan ng time, space, and matter para magkaroon siya ng anyo. Tandaan natin, only created being ang nangangailangan ng time, space, and matter. Only created being, ang Diyos hindi nangangailangan ng time, space, and matter. So kung hindi siya bound sa time, space, and matter, therefore walang anyo ang Diyos. Kaya nga siya pure spirit. Yan po ang turo sa theology, mga kapatid. Pagpatuloy natin. Ha? Eto ngayon ang manluloko na demonyo. Ba? Ano ba sabi ng Diyos? Sinabi ba niya na huwag kayong kakain? Hindi. Sabi niya, makakakain kami sa lahat. Isa lang ang ayaw niyang ipakain sa amin, baka raw kami mamatay. Ang sagot ng dyablo,
di kayo mamamatay. Sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo kumain yon ay Madidilat ang inyong mga mata. magiging parang Diyos kayo na nakakakilala ng mabutit masama. Tinan mo, niloloko ng demonyo si Eva. Alin ba ang panlulokong ginawa ni Satanas kay Eva? Akala ni Bularan ang panluloko ni Satanas yung magiging parang Diyos kayo na nakakakilala ng mabutit masama. Akala ni Bularan ganon. Masama yung sinabi ni Satanas na magiging parang Diyos kayo na nakakakilala ng mabutit masama. Masama yun dahil ang tao hindi pwedeng maging Diyos. Mali ka, Bularan. Makinig ka, ha? Eto. Hanggang doon lang yung video, mga kapatid. No? So, minamali niya yung sinasabing si Bularan. Hindi ko alam kung ano yung paniniwala ni Bularan, no, dahil doon sa binasa na nung nagkasala si Adan at Eva, sinabi ng diablo na magiging tulad kayo ng Diyos. So hindi daw yun nangangahulugan na magiging tulad lang ng Diyos, dahil para kay Elias Soriano, Diyos talagang ibig sabihin nun, no? Mga kapatid. Pero balikan natin yung mga paliwanag niya, no? Na pala, mga kapatid, no? Tandaan natin, mga kapatid, no? Yung pagiging anak ng Diyos, hindi katulad sa pagiging tunay na anak ng Diyos ng Panginoong Hesukristo sa kanyang Ama. Okay? Yung pagiging anak ng Diyos natin, karapatan lang to. Binigyan tayo ng Diyos ng karapatan na maging anak niya dahil sa ating pananampalataya kay Panginoong Hesukristo. Okay? Karapatan lang. So dahil may karapatan ka lang na tawaging anak ng Diyos, wala kang karapatan magpakilala sa sarili mo na Diyos ka na rin. Hindi po yan ang turo ng Biblia. Dahil ang mga anghel, tinawag din yan na mga anak ng Diyos. Pero yung pagiging anak ng Diyos ng mga anghel, mga kapatid, hindi katulad sa pagiging tunay na anak ng Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil iisa lang ang tunay na anak ng Diyos, si Panginoong Hesukristo. Ang mga anghel, kahit mga anak sila ng Diyos, hindi sila kinilala ng Diyos na mga tunay na anak ng Diyos katulad ni Panginoong Hesukristo. O basahin natin ang Hebrews 1:5. Mga kapatid, ano ang sinabi ng Diyos sa mga anghel? Kinilala ba sila ng Diyos na katulad ni Panginoong Hesukristo na Diyos din? Dahil anak sila ng Diyos, kaya sasambahin sila? Hindi eh. O basahin natin, mga kapatid, ha? O ito. Sa Hebrews 1:5. Sapagkat kailanmay hindi sinabi ng Diyos sa sino mang anghel, ikaw ang aking anak. Wala siyang sinabihan. Tandaan natin, ang mga anghel, mga kapatid, tinawag din niya ng mga anak ng Diyos. Pero tingnan nyo dito, walang sino mang anghel sinabihan ng Diyos na ikaw ang aking anak. Proper noun. Ibig sabihin, tumutukoy sa iisang persona. Capital A. Diba? Ibig sabihin, kahit pala anak ng Diyos, hindi ang pagkaanak ng Diyos natin at ng mga anghel, hindi katulad sa pagkatunay na anak na Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Pakalinaw dyan, mula ngayon ako na ang iyong ama. Ni hindi rin niya sinabi sa kanino mang anghel, ako'y magiging kaniyang ama. Kahit sa mga anghel nga, hindi ibinigay ang titulo na tunay na anak ng Diyos. At siya'y magiging aking anak. Tumutukoy yan sa anghel. At nang isusugo na ng Diyos ang kanyang panganay na anak, ibig sabihin si Panginoong Hesukristo, sa sanlibutan ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Mga kapatid, dahil ang tunay na anak talaga ng Diyos na si Panginoong Hesukristo ay dapat sambahin. Kaya kung sasabihin mo sa sarili mo na Diyos ka na rin dahil tinawag ka na anak ng Diyos, kaya Diyos ka na rin, dapat sambahin ka na pala ng mga tao ngayon at ng mga anghel.
Diba? Gusto ba ng Diyos yan na ikaw bilang tao, kilalanin mo sarili mo na Diyos ka? Basahin nga natin yung utos, yung 10 utos mga kapatid. Gusto ba ng Diyos na magpakilala kang Diyos sa sarili mo? O basahin natin na Exodo 20:1 o versikulo 1:2. Basahin natin anong sabi ng Diyos. Ang lahat ng ito'y sinabi ng Diyos. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto, nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na salin lahi. Pakalinaw yan mga kapatid. Diba? Huwag kang kumilala ng ibang Diyos. Hindi yan niloob ng Diyos na kumilala ka ng ibang Diyos. Mga kapatid. Pasensya na kasi kanina pa may tumatawag. Ang aking ate tumatawag eh. Hindi ko na sinagot. So napakalinaw, napakadelikado yung aral ni Eliseo Soriano na magpakilala ka na bilang Diyos. No? Dahil biblically speaking mga kapatid, biblically speaking, mayroong isang hari noong unang panahon sa Babylonia. Nung naghahari siya, kinilala niya kanyang sarili na Diyos siya katulad ni Satanas. Anong ginawa ng Diyos sa kanya? Pinatay siya at itinapon sa impyerno. Kaya wag po tayong maging mapusong sa paggamit ng salita ng Diyos na dahil anak ng Diyos, binigyan tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos, iisipin mo Diyos ka na rin. Iayaw nga niya magkaroon ng ibang Diyos eh, hindi ba? Utos niya yan. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Exodo 21:3. Tapos ngayon, ikaw, ipagpapalagay mo yung sarili mo na Diyos ka dahil anak ka ng Diyos. Basahin natin sa ano tayo naging anak ng Diyos mga kapatid. No? Juan 1:12-13. Ito ating mababasa. Subalit, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Mayroon lang tayong karapatan, pero wala tayong karapatan magpakilala na Diyos din tayo. Sila ay naging mga anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan. Napakalinaw. Ano daw? Naging mga anak tayo ng Diyos hindi dahil sa isinilang tayo ayon sa kalikasan o kagustuhan o sa kagagawa ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. The reason why, bakit ay tinawag ng Diyos na anak niya? Dahil binigyan niya tayo ng karapatan, kalooban niya yun, natawagin tayo mga anak ng Diyos. Dahil sa pananampalataya natin sa kanyang tunay na anak na si Panginoong Jesucristo, pero hindi dahil sa kalikasan. Sinasabi ni Eliseo Soriano daw, ano yung Diyos tayo? Para sinabi mo, yung nature mo katulad din ng nature ng Diyos. Hindi. Yun lang yung reason kung bakit ay tinawag ng Diyos na anak niya tayo. Dahil kalooban niya maging anak tayo dahil sa ating pananampalataya. Pero hindi yun nangangahulugan na magiging katulad tayo niya na Diyos din. O basahin natin yung Isaiah mga kapatid. Isaiah 14:12-15, kung saan isang hari nagpakilalang Diyos, ang ginawa ng Diyos sa kanya, pinatay. No? Dahil yung pag-iisip na yan mga kapatid, pag-iisip yan ng demonyo. Pag-iisip yan ng demonyo. Kaya nga itinapon si Satan eh. No ba? Lucifer yung pangalan niya dati nung hindi pa siya Satan, Lucifer. Pero dahil gusto niyang agawin ang trono ng Diyos, gusto niyang maging Diyos din, gusto niyang sambahin din siya ng iba niyang kauring anghel. Ang ginawa ng Diyos sa kanya, itinapon siya sa impyerno. Kasi pride yan, kapusungan yan sa side ng Diyos. Diba? Creation ka lang, created ka lang, tapos gusto mo maging katulad ng Creator. O ano, basahin natin ang Isaiah 14:12-15 mga kapatid. O maningning na bituin,
sa umaga. Ito, tumutukoy ito kay Lucifer, no? Maningning na bituin. Kay Lucifer yan, or bituin sa umaga. Anak ng bukang liwayway, bumagsak ka rin sa lupa at nahulog mula sa langit. Ikaw na nagpasuko sa mga bansa, ito yung hari ang tinutukoy dito. Na may ugali siya katulad ni Lucifer, kaya tinawag yung hari na ito na maningning na bituin sa umaga. Sa Latin yan, Lucifer. No? Bituin sa umaga or maningning na bituin sa umaga. Sa Latin yan, Lucifer. In English, Lucifer. No? Basahin ko sa basahin ko sa isang saling Katolikong Biblia, sa Douay-Rheims version. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, who didst rise in the morning? How art thou fallen to the earth, that didst wound the nations? So itong Lucifer na ito yung tinawag na maningning na bituin sa umaga. Yan siya. Pero ang tinutukoy talaga dito yung hari. Ikaw na nagpasuko sa mga bansa. Hari ng Babylonia ang tinutukoy dito. Dahil ang kanyang ugali katulad ni Lucifer kasi na gusto maging Diyos. Anong nangyari sa kanya? Sa 13. Hindi ba't sinabi mo sa iyong sarili? Sinabi ng hari sa kanyang sarili, aakyat ako sa langit. At sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos, ilalagay ko ang aking trono. Uupo ako sa ibabaw ng bundok na tagpuan ng mga Diyos sa malayong hilaga. Aakyat ako sa ibabaw ng mga ulap. Papantayan ko ang kataas-taasan. Ano daw? Papantayan niya ang kataas-taasan. Katulad sa sinabi ni Apostol ni Soriano, na anyong Diyos daw tayo, katulad tayo ng Diyos. Anyo daw tayo ng Diyos. Anong sabi sa 15? Ngunit, anong nangyari at nahulog ka sa daigdig ng mga patay, ibig sabihin sa impyerno, sa kalalimang walang hanggan. Kaya napakadelikado po mga kapatid ang aral ni Eliseo Soriano. Nagtuturo siya na ikaw bilang tao na inaakala mo na ikaw ay anak ng Diyos, ay Diyos ka na rin. No? Tandaan natin palagi, Exodo 20, 1-3, ako lang ang kilalanin mong Diyos, sabi ni Yahweh. Huwag kang kumilala ng ibang Diyos. Tapos ngayon, sarili mo, kikilalanin mo na Diyos. Dahil sinabi sa 1:26 ng Hinesis, kawangis ka ng Diyos. Again, yung pagkawangis natin natin sa Diyos, mga kapatid, hindi sa anyo, dahil ang Diyos walang anyo. Kaya ng Diyos magpakita na may anyo dahil meron siya kapangyarihan. Kaya niya ang lahat ng bagay. But naturally, God has no form at all. Dahil espiritu siya, perfect spirit. Ang perfect spirit, not bound by time, space, and matter. Kaya wala siyang anyo. Kaya ang pagkawangis natin hindi katulad sa Diyos na may anyo. Mali po yun. Wangis tayo ng Diyos, ibig sabihin yung ating persona. Dahil tayo ay personal being, like God, He is a personal being. Doon tayo wangis. Meaning, mayroon tayong will and intellect. Mayroon tayong cognition. Mayroon tayong karunungan galing sa Diyos. Yan po ang ibig sabihin ng kawangis. Hindi po pagiging katulad talaga na parang Diyos ka na rin. Mali po yun. Okay? So, maraming salamat mga kapatid at hanggang dito na lang kasi lumagpas na tayo, 9:11 na. So papasok na tayo sa punto por punto. At tapusin natin ang video na ito sa isang panapos na short video mga kapatid.